Eh! Hindi ko nakita gano'n. So, welcome to the very first ever filmed episode of this podcast. So, as always, this is the Couch Co podcast. I am, as always, L, your gamer therapist counselor. And, syempre, ang aking kasama. Sige, magpakilala. Tumingin ka dun. Sa ano? Si Bem. Ang takbuhing albularyo ng magalang. Pinakalalala mo naman yan. So, welcome to the episode. I think we're going to be a bit light today. Actually, tinetest lang namin itong setup na to kasi kakaiba siya and we're feeling very self-conscious because of the setup. Dati, nangungulangot pa ako pag nag-episode. Hindi ko na magawa, no? Talagang nakaayos tayo, no? Pero, may mga nangangati nga sa parts ng katawan ko kaso hindi mo pigilan ko makatigatin. muna. Nakikita ka na nila eh. Pero this is a very good step in the right direction. This is growth. You know, we're facing our fears. Yan, tingnan mo, nararamdaman ko yung nerves ngayon. Hindi dahil, well, hindi naman to live, no? Pero I know this is going to be seen by a few, hindi naman 100 people, mga tens, 20 people, no? Thank you so much for joining us. This is your Couch Co podcast and we'll get back to you after the intro, as always. Sige, tapan mo ulit, tapos napapakita tayo ulit. Pakita to. Oh, sige. Balik kami ha. Tapos, Ginawa niya! Alisin mo na! Hindi na. Ayan. Ay. Sorry. So, ayan. Ang awkward na itong first video na to. Paano? Magmamburay niya kasama sa proseso yan. Oo. So, ayun. We decided to torture ourselves today because a lot of you have been requesting na finally dapat nyo na kaming makita. Medyo nag-aalangan ako kanina pero let's give the people what they want, no? Natatanggal yung kunat ko rito sa... So here we are in all our splendor. This is where the magic happens. Hindi namin kayo bibigyan ng room tour dahil this is a very humble setup that we have here. Ang medyo na high-end lang dyan itong ano. Nag-upgrade yung upuan ko. Yung kung nasan yung camera ngayon, yun yung dati ko upuan. Ngayon Papalitan natin yan, gagawin nating legit na pag na tayo, no? Dapat gaming chair din ang inuupuan mo ngayon. Pero di bali, okay na muna yung ano ba yun? Anong tawag dyan? Sopa? Well, anyway, thank you for joining us. This is the setup. This is the gaming room / a little bit of workroom. This is where the podcast is usually recorded and this is where we conceptualize our great ideas. Marami na pong mga experiences na nangyari dito sa kwarto na dito sa kwarto. May mga nalasing na dito. May mga nagsuka na dito. Nagsuka. Naging emotional. I grew up in this very room being my I think nung construct yung room na to when I was in high school and then through college and through everything else. So this is a very special space for me. Ako, ito naman, nandito yung pinaka ko. Hindi ko pinapasok pero dito ako lumuha na matitindi. Dito ako. Ay, dito natulog ka rin dito. Tumira ka dito eh. Dito yun eh. Dito nangyari yung mga... Yes. Tama na yung mo. This is where you picked up yourself. Okay. So ito po yan. So yan, lagi ko pong i-refer ang aking... I'm very proud of my setup. This is little high-end. Pinag-ipunan ng matindi. No? Oo. Pure blood, sweat, tears, and brain cells po ang puhunan dyan sa PC niya. Against the ano bang tawag dito? Ang pambabawal ng ni Grace at ng lahat ng tao. Bumili pa rin po ako. And this is where I have my most fun. Ayan. And
where I connect with a lot of the people I care about. So, yan. Ito yung aking safe space. Kumbaga. So, welcome. No? As always, let's do the check-in muna. Mustahin muna natin ang isa't isa. No? So, unahan na kita. Sige, actually, ikaw naman lagi ang inuuna. So, kamusta? Ano na ang mga pinagkakabalahan mo ngayon? Ayun, ano pa rin, tinatry kong mag-approach na hindi ako, nag-physical ako to my, yung well-being, yung para healthy. Hindi yung para magpa-impress. Tinatry ko yun, hindi. Kung para magpa-impress ka lang, para tumakbo, wag ka na tumakbo. Parang ganun tinatry ko lang. Tapos, feeling kong nasa mood talaga ako tumakbo ngayon. Takbo nga ako, yung ganun. Ganun na lang siya. Hindi yung parang, kailangan makakita nilang malakas. Tinatry ko lang, hindi ko naman, slow, baby Pag may steps. mga tao sa daan, hindi ka na bumibilis. Oo, yun, exactly. Irespeto mo yung pacing mo kasi pinagsisisihan mo siya pag wala ng tao doon sa daan. Ganun. Yun, ganun na. Hindi na siya. Tinatry ko. Pero minsan kasi pag nakakita ka ng kakilala mo, medyo umaano ka Yung Okay lang naman, ginagana. King Kong banging on chest ka Ganun. Okay lang naman yan, minsan-minsan ginaganahan. Hindi naman. So, meron ka pa bang ibang gustong i-share sa kanila? May special guest po tayo sa likod. Si Chester. Special mention, Chester, the one and only. Ang motto niya sa aming proyekto is, why would I subscribe? I'm watching live. Hell yeah! Talaga, kasama pa siya sa conceptualization ng mga at yun yung mga iba niyang sinasabi sa'yo. Actually, na-apply mo sa episode. At lagi natin siya pinag-uusapan sa mga, hindi ko kung naririnig niya. Lalo na doon sa middle child. Yung middle child. Siya po yun, yung ina-explain namin na the quintessential middle child. So, ayan. Welcome. I lived it. Welcome to the podcast room. Nasa backstage po siya. Mm-hmm. Ayan. So, nandyan din si Grace sa backstage. Kinuha po namin yung upuan niya, kaya nakaupo siya ngayon Ito ngayon. Bang inuupuan niya? Kahon? Oo nga Lalagyan. Anyway, sige. Sandali lang naman. Okay na siya dyan. So, ayun. Well, as for myself, I've been, as usual, very busy. Pinilit ko po yung sarili ko na mag-on-site. Na ngayon, I have this part-time sort of thing going on where I visit different BPOs and their great work culture. I've been tasked to help the employees there. Napakarami nilang challenges doon, main advantage sa akin yan is nakakaroon ako ng excuse to go out because I've been working remotely for the past, since the pandemic, mga 4 or 5 years. So I decided to have a change. So ayun, actually matagal na to, na-share ko na rin yata dun sa ibang mga episodes, but ayun, I've been going through that, being very busy, and then of course my clients overseas na I'm very appreciative of sa kanilang support. Di man nila ito mapapanood, pero my clients overseas are the main ones talaga na nag-refine ng aking approach as a therapist. So thank you to all of you. At hindi nyo man mapanood ito, hindi nyo man maintindihan ang mga pinagsasabi ko dahil British sila and everything. They're from North America. So kailangan ko natin mag-practice ng kahit actually, meron nga akong mga those people are very interesting kinds of individuals. They have a lot to share. So nung nalaman nila na I'm running this podcast, naging interested sila to sort of explore some topics with me. So talagang kailangan mag-ready ka. At meron din akong mga i-guess na psychologist din, mga counselor na kamukha ko. So, ayun, kasama ka din doon, no? Actually, yung isa, medyo mahilig uminom. Ayan, hindi ko alam mo papahiga niya, si Reggie. Yan, kaibigan din ni DJ yan. Nakasama ko siya sa dating, sa work ko as a college counselor. So, very good, an awesome guy. So, one of the OGs. So, ayan, i-invite ko siya soon. Yun yung malakas uminom, yung umuubos ng isang Pundador Ultra Smooth ng mag-isa.
Oo. Walang chaser-chaser yun. Ano O, yan? kayo na lang yung inom, tapos bigyan nyo lang ako isang baso ng gatas o Gatas. kape. No? Oat milk na. Oo, pwede na ako dun. Ayun. So, in the future. Pero siya yung most likely maging next na idala natin yan. Okay. So, I've been great. Just looking forward to playing a lot. Of course, Warframe. Ayan, marapit na yung Exaku update. Ayan, tsaka yung Warframe 1999. No? Yun yung pinaka number 1 game ni Robab sa lahat ng ano yun talagang Kasi unang-una, number libre. one. Unang-una libre at saka yun lang po yung kaya ng PC niya sa ngayon. No? Sa ngayon. Inaaya ko siyang mag-LOL, ayaw na niyang mag-competitive. So, ayun. I'm playing Dragon's Dogma 2 still. A bit of Persona here and there and yung Metaphor Fantasio. No? So, great game. I love me some good story. Woo! Ayun, paano? Pan. Nagrera. Oh. Dapat pag tayo ng mga games dito, yung mga games na kinalakihan, yung mga games that you grew up with, dapat kasama. Ako isa lang eh. Okay mo eh. Konti lang masasabi niya. Doon sa next, gagawin natin yan. Mga games lahat. Pagka sumakto, sige. Sige. Ayan. Hindi, papanuhin natin. Pagwalayin natin. But for today, what we have in store for you is, ang magli-lead nito is si Bem actually. Nag siya ng listahan ng mga Katalinuhan. ng mga words, phrases na ginagamit ng mga average individuals in daily conversations and may konting problema dito sa mga to sa pagkakaalam ko. Wala akong idea kung ano yung mga to, i-explain niya. Siya yung ilang kasi ginawa mo? Alam ko, 10 to eh. Kaso, try natin kung makukuha sa video na to na Pero feeling ko, sa 5 lang, ubus na yung natin. Ubus na yung energy natin. Pero sige, kakayanin natin to. Ikaw ang nag-prepare niyan. You will take the lead. So, explain mo muna sa kanila bakit ito yung napili mong Di parang kasi pag-usapan. Hindi ko alam, stigma ba yan? Hindi ko alam ano pa meaning ng yung dahil nauuso na kasi yung mental health. Ang daming mga tao na biglang may nalalaman na daw sila. Tapos syempre napasa-pasa yan kung saan-saan. Tapos yung iba, syempre dahil karamihan na yun ang ginagamit, yun na rin yung ginagamit din nila. Yung parang aminado ko yung iba diyan na yung iba napaisip ako na hindi naman ganyan yun eh. Kahit na wala naman talaga ako alam. Tapos meron namang iba na na-apply ko. Mga terms or words na na-apply ko. Tapos yun, siguro magandang itakil to kasi mali yung mensahe. Na hindi naman talaga yun eh. Dapat meron kang ibang term sa pagdi-describe mo sa isang tao o pagdi-describe mo sa sarili mo. So, nagsispread siya ng misinformation. Oo. Dumadami kasi, dahil hindi mo alam kung awareness ba, mental health awareness na ba ang mga tao ngayon? Dahil awareness pero mali yung nila. Hindi mo alam, panic ba yan? Or wala pa akong alam niya sa mga listahan mo na na ako. Oo, yun. Breathe, man, breathe. Hindi ko pa alam niyan. Pero yun, para siyang misinformation sa ating lahat. Usually sa masa. Sa mga ewan ko, kung hindi lang ito nag-apply sa mga Pinoy or sa mga corporate slaves, agaya ko, pero feeling ko, sa pangkalahatan, yan na yung information sa kanila. Actually, hanggang ngayon, may biglang nadagdag sa listahan ko eh. Sige. Sige, lagyan natin. So, ikaw ang magka-countdown ng mga to. Wala po, again, I have no idea what these words are. I'm just going to react. And, pakitig na po yung mukha. Ikikwento mo sa kanila kung saan mo narinig at paano nagamit yung mga salitang to. No? Siguro yung mga iba alam ko, pero yung iba siguro hindi ko, wala akong idea. O sige, umpisa mo na. Number 10. Number 10. Teka lang Sige, ilagay natin kahit wala sa listahan ko. Yung kasi natin? Dementia, tsaka Dementia? Tsaka yung
Ano kasi isa? Amnesia. Amnesia. Ayan. Okay. Lahat ng taong nakakalimutin, ay, may amnesia na ako. Tapos, lahat ng mga nag-uulyanin na matatanda, amnesia. Mm. Which is na-apply ko yan kahit dun sa mga matatanda sa amin. Na-apply ko yan na dahil, pagpasensya mo na, nagkaka-amnesia na eh. Dapat yata dyan rin ako. Mm. Okay. Medyo. Nagkaka-amnesia. Oo, Imbes nakakalimot na, nag-uulyanin. Yun, amnesia. Medyo naging medical na. Oo, yun. Yun, yun. Okay. Una. Okay. Kamapit ka. So, ginagamit siya doon sa context na pag may nakakalimutan, may, Tapos napapadalas yung pagkalimot. papadalas ang pagkalimot. Oo. O kaya pag dementia. Di ba sinabi ko na sa yan? O di ba na? O yan, nagkaka-amnesia ka na ata. Yung mga... Okay. Okay. That's First the First off, the decay in memories is natural. Every person on the planet, except siguro yung may mga superhuman thinking, superhuman brain, no? Every memory will go through this natural process of decay. So we will forget some details talaga, and kailangan yun kasi parang limited yung storage space ng utak eh. So kailangan minsan inaalis niya yung mga hindi kailangan. Parang kapag sa cellphone mo, yung nagde-delete ka ng mga picture na pangit, ganyan. Okay, yung mga hindi na kailangan. Inaalis mo, mga redundant. Merong ganong mechanism yung brain. So naturally, yung decay na yon mangyayari sa kahit na sino. So, hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo mga ibang bagay. May amnesia ka na agad. Natural yon. Ngayon, of course, habang tumatanda tayo, syempre yung storage space mo na yun at yung retrieval process syempre may storage yan. Parang computer, pag lumuluma na yung computer mo, bumabagal yung retrieval mo ng mga files mo. Bumagal na siyang nagpa-process ng information. Sa mga matatanda, ganun din yun. Normal din po yun. Okay? Pag tumatanda, yung retrieval ng information, normal. Iba yung amnesia and dementia. While siguro isa dun sa mga symptoms nyon is yung memory loss. Pero yung amount ng memory loss ay kakaiba dun sa mga taong may amnesia. And actually, iba yung dun sa people who have dementia. May memory loss dun pero iba. Actually, yung amnesia may dalawang klase. Yung anterograde and retrograde. Hindi ko alam yan. Hindi ko Buti na lang, hindi ko narinig yan. Kasi kung narinig ko yan, baka meron na akong pinaglagyan ngayon. Anterograde, retrograde. Basta yung may amnesia na hindi ka na nakakapag-recall ng past memories mo. That's yung classic amnesia na kapag nagkaroon ng brain trauma, ganyan, o traumatic event, nagkakaroon ng amnesia, hindi niya ma-recall yung previous event na yan. Or sa specific event na nangyayari sa kanya. Kunyari, pag na-aksidente ka, bigla-bigla, mawawala yung memory mo nung event na yon. Likely due to the mechanism ng brain na nagtatago siya i-hide niya yung mga traumatic events to protect the brain from stress, from stress and very significant distress. So may specific or buong memories niya ng childhood niya nakakalimutan niya sometimes because of brain trauma. When I say brain trauma, yung injury sa utak. 'Di ba na aksidente ka, nawala yung kumpol ng utak mo na konti laman, no? So usually nagko-cause yun ng mga problems more than memory loss or amnesia. So yung iba may nagkaka-problem sa brain nila, hindi na sila makapag-encode ng bagong memory. Yan yung anterograde amnesia. So ang alam lang nila is yung parang yun sa 50 First Dates. Anterograde amnesia yun. Alam ba yan? Hindi, sorry, hindi ko... Yung 50 First Dates kasi, yung alam lang niya is yung date na to, tapos kapag kinabukasan, di na niya natatandaan na ang alam niya is yung past pa rin. Ganun. Umuulit-ulit yung nawawala araw. tong memory. Nawawala yung mga na-experience niya that day. Pag gising niya, parang uulit yung araw sa kanya.
Kaya nga 50 first dates eh. Pero hindi pa napanood yun. Hindi ko na. Memento. Napanood mo na. Memento. Mas lalo niyang hindi mapapanood yun, Jess. Yung 50 first dates nga, napaka chick flick, ano na yun, napaka takakatawa Pero pa alam yun. ko kay Adam Sandler yun, di ba? Oh, yun. panoorin mo, Balik buti mo. pa. Yun, the 50 first dates amnesia, that's kind of anterograde amnesia. And nakuha niya yung kanya from brain trauma accident, I think. Yeah, masyado nerdy nga yung Memento. Sige, go. Realize niya sa ano. So, ayun, no. That's the anterograde. So, porke nakakalimot ka, hindi ibig sabihin na may amnesia ka, no. So, actually, ginagamit pa yung mga weird na application niya sa media, yung mga Yung di ba laging theme yan, yung makakalimutan niya kung mayaman pala siya, tapos magkaka-amnesia, tapos iingatan siya ng mahirap na pamilya, tapos mare-restore yung mga memory niya. Ngayon pala super mayaman siya na na may malaking mana, tapos yung mga classic na sana ganyan din ako, no? drama trope. Ayun, doon siya lagi nakikita. So, memory loss natural. Yung klase ng memory loss na nandun talaga sa amnesia is very severe. Yung dementia, actually, merong early onset dementia naman. Di lang siya puro sa mga matatanda, actually. Pero yung dementia kasi is, along with the memory loss, meron siyang mga kaakibat na iba pang mga symptoms. Yung disorientation, confusion, yung cognitive abilities niya ng individual ay nawawala din. So, hindi lahat ng hindi naman lahat ng matatanda na nagde-decline kasi natural 'yun. May dementia na, no? May iba pang wag kasi kayong mag-assess, ang bottom line niya, wag yung assess na kayo ng assess na may dementia, may amnesia. Buti pa you leave it to the professionals. Pag may nakita mong symptom na nadi-disorient yung lola mo or someone, may disorientation, may cognitive difficulties na yung hindi na ganun ka-sharp. Makikita mo talaga may significant na decline sa normal yung ability. Pero there's a normal decline of cognitive abilities talaga na hindi naman dementia. Hindi naman ibig sabihin na may decline dementia na agad. Bottom line, huwag kayong mag-assess. Kami nga tagal-tagal. Ako nga, hindi pa ako ganun kagaling na assessment expert, and I know that it takes a while to assess these kinds. May neurological tests, psychological tests, ding mga kung ano-ano pang mga klase ng comprehensive assessment, no? So, ayun. Don't assess. Buti ba? Ang gamitin nyo na lang, memory loss. Ganun. I forgot. Diba? But amnesia? I forgot. Diba? Normal naman makalimot eh. Marami nga dyan, nakakalimot. Ganun. Pag nakalimutan ka, hindi yun amnesia. Ginost ka lang. Siguro. So, yun. Dami kong ano pa lang. Ano pa lang yan, ha? Konti pa lang. Dementia, amnesia. Naisip mo lang yan ngayon? Oo, naisip ko lang yun, pero isa yun sa usually, hindi na nga sa trabaho na, kahit sa pamilya mismo na, sa pamilya ko nga una narinig yun sa inside. Amnesia. Sa inside. Dahil yan sa media. Siya laging napoportray. Oo, pwede. Nakakano nga yan eh. No. Naro-romanticize pa nga eh. Parang ideal pa eh. Hindi basta-basta yung, I'm so beautiful, nakalimutan ko lang. Ang amnesia, ang retrograde, anterograde, may kasama ng memory loss na yun. Kasi, kapag nakalimutan mo yan, na may disorientation na nararamdaman kasi mga tao na yan. Tapos may mga headaches, tapos talagang very strong headaches, migraines. Kasi nagre-recalibrate yung utak mo, wala na dahil dun sa hindi nga nagme-make sense yung either your environment or yung mga nag-transpire. So masakit siya, hindi yung nakalimutan ko lang and then I'm yung iba nga magka-amnesia tas dati masama, bigla magiging mabait. Oo, biglang naging mabait. Nagbago yung personality. Kaya may abilidad na bago. Oo. Yan. Naro-romanticize nga eh. Hindi ganyan yan. Ba't mo pilit? Hindi, parang mas abante lang. Yun nila. Kasi mapapahaba tayo. Pero yun nakalimot lang, hindi nagka-amnesia. Number 10. Yan tapos... O 9.
Night. Yung schizo, tsaka schizophrenia, tsaka yung... Ganda-ganda pa mo, bibigat ng ano mo. Hindi, parang tinitimbang ko na ito yung parang sige. pagkakano. Kasi sigurado yung dulo, kininisan na lahat tayo, pinakainisan na talaga. Pero ito nga, yung schizophrenia, tsaka yung multiple personality disorder, Laging ginagamit. parang laging ginagamit or pinag-isa nila. Pinag-isa nila. Oo, To parang describe what? na meron tong ano na ito may multiple personality disorder ako minsan ako masayahin na friendly, meron naman minsan naman na distant at yung may mga So, ganon. multiple ka na nun. Oo, Multiple parang personality yan. nagkaroon ka daw ng parang hindi nanood ng Glass, no. Pati Oo. schizo, ganyan ang... schizo lang, hindi yung buong schizophrenia. Merong mga may O mga yung tao psychotic, na mga ganyan, kasama na dyan. hindi pa yan. Ah, di ba? Pa yan, iba pa yun. Sige. Iba pa yung Narinig mo na. Oo. So, schizophrenic, schizo, tsaka multiple... Oo, parang Ano ba ito? Multiple personality. multiple personality disorder. Dapat bipolar. Hindi, iba pa yun. May iba pa yun. May Iba listahan pa yun. nga siya. Palagay ko nandyan din yan. So, Schizophrenia Ng- versus bipolar. if kung meron mang mga superstar na disorder na talagang minsan talagang hindi mas superstar yung pinaka common siya, pinaka well known sa field namin, that's schizophrenia. It's a debilitating mental disorder na may positive symptoms and negative symptoms. Iba-iba klase yan. Just because your mood is changing or nag-iiba yung parang personality mo around the other people sometimes, meron ka ng ganito. Natural lang na magbago yung ugali mo. Depende doon sa mga pinakikisama mo. Paano kung yung pinakikisama mo? Mga plastic, mga pabibo na, mga toxic na katrabaho, magiging masayahin ka ba? O kahit ako, maiinis nun eh. Kahit ako mag-withdraw. Siyempre, pagkasama mo mga kaibigan mo, yung mga taong ini-enjoy mo, natural, masaya ka. Oo. Oh. Tapos kapag ako sa totoo lang, hindi naman pag hindi ko kilala yung mga tao, hindi ako kumikip. Ayoko nga sa mga party tsaka sa gym nga, hindi ako nagsasalita eh. Oo, nakita ko yan. Kaya iba yung mga pupunta sa gym. Mga Sociable. Oo. Ewan ko kung isa kayo sa mga yung mga yung mga napupunta sa gym, nagdadala ng tripod. Oo. Nakita ka na ng gano'n. Oo. Pumunta ka doon para mag-workout hindi para mag-show off na. Manuel is having his boomer moment. Pinifilm niya. Yes. Pinifilm niya yung, ewan ko, basta, hindi ako, Di ba kagaya din natin silang vloggeries tapos this is my day 25. Gano'n. kaso masyadong, Oo. siguro process nila. I apologize but I am judging because I go to the gym Unleash the beast, man. to Unleash work out. it. Diba? Hindi para magtayo ng, itatayo, pag nag-ano ka, tatayo mo dun sa medyo malapit sa'yo, di ba yung hindi ka, tatayo mo dun sa dinadadaanan ng mga talagang. Tapos nababalas ka pag Buti na lang walang ganun sa mga babae, ganyan eh. Hoy! Ibang bansa eh. Sexist alert. Boomer Dito sa moment, mga- let's go! Dito sa mga babae yung pagtiti... actually, issue sa ano yan eh, yung pag... Let's yung, go! yung pagtitignan sila, yung binabastos mo ako, gagano siya, oo. naka-film ako, gano'n. Oo. Ewan ko, naging trend sa, ano yun eh, nanguhuli sila ng mga nakatingin sa kanila. Well, anyway, that's a different Story, Pero when I'm in the gym, I keep to myself. Yes. When I'm with my friends, kunyari dito, I'm very loud. Ayan, ito yung loud moment ni Manuel. Oh, yan na yan. Pero hindi niyo to makikita. Hindi niyo to makikita in person. Kaya pag nagpa-autograph kayo, ganyan-ganyan lang gagawin niya sa inyo. Disclaimer ko lang pag sumikat ka. Sa mga clients ko, iba din naman ang ugali ko because Oo. you have to be Professional. It's very natural for you to have different Approach. faces, approaches when you're with in Persona. different situations.
That is the mask that you wear. The persona. Kaya ito, persona yun nandito. Kaya nga paborito ko yung Persona series kasi talagang napaka-psychological nung Carl Jung, baby. Yes. Let's go! So it's natural for you to have a different ways of approaching people depende do sa situation. And hindi ibig sabihin na masaya ka sa mga kaibigan mo, kailangan din positive ka sa mga taong hindi mo gusto. If you wanna be the biggest, most obnoxious hater do sa mga taong hindi mo gusto, that's perfectly fine. Lalo na kung, diba, unfair sila sa'yo, nangungutya sila, they're bullying you. Do that. Magsungit ka. Yes. Diba? Kahit doon sa boss mo pa na toxic. Yes. Okay, magsungit ka. Cut. Direct, cut. Woo! Cut, direct, please. Lalo na kapag may preferential treatment. Gusto lang yung mga crush niya. Oh, Yes. diba? Yung mga ganun eh. Maybe we should do more video Oh. podcast in the future. So, anyway. So, pag iba ugali, diba? Again. Ang init. You can be a different version of yourself as long as you're not hurting anyone. Diba? You're not, hindi mo sila you're not trip. causing trouble for Oh. other people. Hindi mo You're sila not trip. That's impinging each perfect. other's You're not freedom. schizophrenic if you're like that. Schizophrenic people are very different. Nakita nyo na yan, yung mga, sometimes they're catatonic, yung mga they can just stay still for hours. Yung mga ganyan lang. Ganun sila? May mga Pero catatonic. si schizo, tsaka si multiple personality. Magkaiba yun. Magkaiba yan. Different, magkaiba, very Hindi different. naman, tropa ko pero Actually, hindi shock. Doon sa bagong ng DSM ngayon, yung schizophrenic disorders have their own category. DID, yung multiple personality disorder, tinatawag niya, it's called dissociative identity disorder. It's among the dissociative disorder. Kasi may nagdi-dissociate kasi yung mga taong may DID. Nawawala sila sa awareness. Para sa pag nagsiswitch yung mga personality nila, may out of body experience, may blackouts, mga ganun. Ibang-iba do sa iniisip ninyong normal na pag iba yung sitwasyon magpapalit ako ng ugali. People with DID aren't even aware that they are switching. Hindi nga ugali eh. Ano siya eh? It's a Bagong personalidad, bagong personality, may sarili siyang memories. Minsan nga ibang gender pa. So, imagine mo yung isa, may lalaki, may babae, may lesbian, may yun nga, trans doon sa loob niya. Yung Glass na movie, Yes, medyo I know. yun. Yeah. Medyo pasok yun. Mm-mm. Tsaka yung Moon Knight ng Marvel. Yun, ganon na ganon. Oh, Sa Moon Knight. Marvel. I approve. As a nerd, I approve. Marvel fans, represent! Moon Knight siguro yung pinaka-accurate na Moon Knight. talagang wala siyang idea. And actually yung depiction ni Moon Knight na pag kailangan ng situation dun lumalabas yung mga niya. Ganon din yung mga may DID. Kapag may distressing situation, nagdi-dissociate yung isang individual kasi yung part na yon, yung alter na yon is yung ginawa niya na form para mag-deal dun sa situation na yon kasi hindi niya kaya kung yung primary lang. May primary, may alter. So, kunyari kapag yung situation requires for creativity, lalabas yung flamboyant painter dun sa mga ganyan yun eh. Kasi kung it's a way to protect the ego, the self from harm. So, parang si Akashi ng Kuroko, medyo din, no? Medyo swak Yun, din. mga ganon. Diba, gusto niya individual play. Diba? May Mga anime dyan, nagka-clash. yung may ano. Nagka-clash yung mga ideas. So, that's DID. Schizophrenia is more, may positive and negative symptoms, sabi ko nga. Positive is yung, they have, sometimes they're very aggressive, very high distress. And then, yung paranoid schizophrenic, yung talagang nakakapag-imagine sila ng mga threats. Diba? Yung, the devil is out to get me, may demonyo sa
sa tabi ko or Uy. something, may demonyo sa kwarto ko, hindi ako makatulog. So, yun yung mga parang may sape, no? Yung, Sinasabi nila, may no? mga bumubulong, may mga naririnig silang hindi natin naririnig. Nakikita ang hindi mo nakikita, hallucinations, and visual and auditory hallucinations. So, ayun, yung mga yan. Those people have schizophrenia. And, for those of you who are, for those you know na may hallucinations and, delusions, hallucinations are the ones that you see. Delusions are beliefs. Example, yung, I am Jesus Christ. Ganyan. Or, asawa ko si Angel. Ay, hindi. Sa Hindi, meron dyan. Siya na daw ang sugo ng ano. Si Kibuloy yata yun. Yan, actually. Well, that's megalomania. But, may malapit doon. Actually, all religious cult leaders, mga kulto na marami sa Pilipinas, Direct. Go. masasabi mo na talaga na meron silang mga tendencies na ganun. May mga delusional, narcissistic mga beliefs sila sa mga Let him sarili cook. nila. Let him cook. Megalomania, grandiose beliefs. Yung mga megalomania, yung talagang I am God. Yeah, I am the son of God. I am powerful. Diba? When I say no, magsa-stop. When I say stop, magsa-stop yung earthquake. Naman. And yung mga, you can also, say that the people who believe in these maniacs, narcissistic people are also may something. may problema din yung mga naniniwala sa mga, whether or not, siguro for personal gain, hindi ko alam, but they need guidance. I would say. Proper guidance. They need more than guidance. They need They need a proper. They need something else. They need to get a life. Marami dito. Maraming kulto sa Pilipinas. Oo, marami My dito. man is spitting fire right now. I love Marami. it. Iba pala nagagawa ng video. We are this is just a theory, but because we're the persona of being a slave is very much ingrained sa natin. So we like to be subjugated. Sabi nga ni Loki, 'di ba? Sabi niya doon sa you crave subjugation, ganyan, 'di ba? Ay mga Pilipino. For the mga nakinig sa Araling Panlipunan, yan yung colonial mentality na sinasabi nila. Yes. That's it. Colonial mentality. Yes. We like to submit to powerful people. We like them to be in control. We don't have to think for ourselves already when we're like that. Whether that's the president or whoever. TDS ka o sino ka man, whoever. We like that because it removes the responsibility of thinking. And unlike the fun version of it, there is no safe word. Yes. Walang tigil. Lagi kang ganyan. Walang safe word yan. It cannot be stopped. To a point where you think that you benefit from being a submissive. Pleasure, nakakaramdam ka na ng pleasure sa pag-a-assume mo ng role of the abused. Unfortunately, there is no safe word for it. Diba? Kaya nga napapailalim tayo, whether cult leaders yan or religious leaders, we just love to be controlled. And ayaw natin yung mag-take ng responsibility sometimes. And other people, some people, pag may pinoproblema sila, again, disclaimer, lagi ko sinasabi na we have no problem with religion, no? Wala po kaming problema sa faith, inuulit ko, hindi kami mga negative religious people, but there are people who use the name of God to remove themselves from the responsibility. For example, I'm a bad parent. Abuser ako sa mga anak ko. Sasabihin ko, ipagsasa Diyos ko na lang yan, or God has told, ito sinasabi ko lagi, yung sabi niya, yung binubugbog ko yung mga anak ko because it's my righteous parang responsibility to guide them to the will of to the Lord, something.
Mga ganon. Hmm. Or pag may mental health issue or sakit sa family, ito nakita ko sa mental health. Well, yung sakit, syempre, sometimes pagdadasal mo na lang talaga kasi pag terminal. Pero iba, ang dami mong pwedeng gawin sa sakit sa pamilya. Kunyari, mental health issue. Yung nag-cause ng mental health issue niya is the family issue. 'Di ba? Yung dynamic ng family. And instead of saying na, oh, I'm responsible, ako dapat yung gumawa ng paraan para ma-correct yung dynamic na to sa pamilya ko. Sasabihin nila, let us pray. Kasi ang Diyos na lang ang bahala. Pero ang Diyos mismo, hindi ako hindi ako pastor o pero alam ko that he himself is action oriented. Christ is action oriented. Lagi siyang he does ministry, di ba? Gumagawa siya ng, di ba, nagche-change siya ng dynamic sa mga nagka-counseling siya. Oo. He talks with people. Yes. He listens to people. He Yes. empathizes with people. Oo. Hindi siya nag-judge. And Lalo he yung doesn't- Magdalene, di ba? Siya nga yung nagsabi na, sino man sa inyo ang malinis, kanya, you cast the first stone. Hindi ako professional sana, pero natatandaan ko yung mga seemingly nakakalimutan ng mga itong yun. I'll give example. Yung mga parte ng mga church na, let's say you're homosexual. Di ba? Pag magka-come out ka do sa church mo, iaano nila yon na parang, that's good that you're coming out. You can correct yourself, go back to the light of the Lord of whatever. So, it means your sexuality is wrong. Di ba? Mali na you like men. Marami dyan, ako. Diba, religious leader pa, hindi makaamin-amin na parte sila ng I love this meal. Let's go. Keep cooking. Keep cooking. Hindi baka amin. Kasi nga, sasabihin nila, tanggap namin kayo. We accept you as No. If I know the Ayaw most nilang judgmental people on earth, those are religious people. Hell yeah. Judgmental. Pero etong sinusunod nila, the one that they are supposed to follow, he is all accepts everyone. Tax collectors, mass murderers for God's sakes. Paul, si Saul. Marami siyang pinatay. Tinanggap completely. Walang Ito, lang, sexuality mo lang. That's kasalanan, ganyan. Judgmental. Ayan. Lahat. Di lang They kind of forget the judging part is not to them, it's for God. Yes. Even the Son, sabi niya, Yes. has pati siya hindi nang huhusga. Ang Diyos lang. Yung pero Okay. sabi mo na isang araw dahil inaral nila yung scripture, Diyos. Kasama na rin sila sa tagahatol. Diyos na rin sila, no? So, ayun. Dahil sila daw yung may magandang connection. Nawala tayo. But, ayan, megalomania of religious leaders, nahahawa ang mga sa whole judgmental culture. Disclaimer, we are not anti-religion. We're just pointing out the toxicity dun sa, Although, let's icebox this. This is a good episode idea. Let's move on. Yes. Sige. Schizo Ano pala yun natin? na. Ano yun Schizo natin? Sige. multiple. Hindi, nahahaluan kasi eh. Sige, go on. Move forward. Yung ADHD. Tsaka yung pagiging jolly. Ayan, ito, biktima ako niyan, ha? Yung, dahil kilala ko ng mga tao as a jolly person. Sabi ko yan, parang, hey, Bem, ang mo naman, siguro may ADHD ka, no? Ayan, ito, naano ako dyan. Tapos, di ko pa alam na dahil wala pa akong kamuang-muang o wala pa akong paki sa mental health. Ano tong ADHD na to? Parang ang ganda pakinggan, ha? Yung... Or ADD. Yun. Tapos tinignan ko, ano pala siya? Sakit. Disorder ng usual sa bata na yan. Nadadiagnose sa bata, pero may yun. matanda. So, energetic. Energetic, yun yung pinaka nila. Dahil pag nakilala niyo naman talaga ako in person, napaka-jolly ko. Ako yung speaker
Ako yung loudspeaker ng tropa, ganun. Tapos, yun. Nilagyan nila ako ng ganyan na lahat ng masayahe, basta lahat ng galaw-gaw, may ADHD. Anong take mo dyan? Kailan ba natin ang break? ADHD lang ba o may iba pa silang ginagamit? O So yung far, autism. Ayan, so pa yung parang pinagganon din nila yun na parang yan, di ba yung ang autistic naman ng ano mo yun? Naging ano pa nila yan? Oh my God! Naging ano pa nila As yan? gamers, that is like a classic. That is bad. And Dami. It's a classic gamer insult. Naging ano sa akin yan yung dahil jolly ako. Tapos yung alam mo yung hindi, lahat na nagsabi sa akin ng autistic. Oh. Usually mga klase na babae, yung mga nagkakagusto kay Dao Mingsu kay tsaka kay Go Junpyo. Yun yung mga nagkakagusto na gusto nila bad boy na gwapo, ganun. Ay, sorry. Ay, siya ba? Siya dun eh. Ay, siya ba siya doon? I believe we have suffered some collateral damage here. May friendly fire. Friendly fire. Sorry. Anyway. Sana na-debrief ako na meron pala tayong tatamaan dito. Friendly fire. Sino si Go Jumpyo? Yung Korean version ng F4. Di ba? Go Jumpyo. Saan yan? Anong pangalan ng show nila? Si Voice Over Diyos ko, Love. Voice Over Love pala. Yung mga gumagano. Oh, that I know. Doon na uso-uso yung mga galawan nila. Come on. So, ADHD. Oo. Okay. ADHD. Yung tawag sa mga, parang hindi naman exactly na, siguro, ino-OA na lang nila, pero ganun yung tingin nila sa kagaya kong mga energetic. Yung mga, hindi to pag sa, paglulungkot-lungkotan. Ito, based on experience to na, natawag talaga akong ganyan. Actually, recently lang meron kaming, mga pasasi-sasi na babae na tinawag pa akong may ADHD. Ayan. Pero yan yung Ba't di nila kasi sila gumamit na ibang term eh. Ginagamit pa kasi yung mga sasakit eh. Kaya lalo tuloy... Parang magmukhang matalino hata ang dating eh. Pero, di ba? Mede, no? There's a difference between being energetic and hyperactivity. Iba kasi yun. So ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So may yung tao may mga ADHD, it's a neurological disorder. Ibig sabihin, your brain is there's a problem with your circuitry, yung sa utak. Kaya may problem sa impulse control, may problem sa hyperactivity, may problem sa inattention. Yung hindi makapag-concentrate. Etong mga tao na to, kahit gusto nilang mag-concentrate, gusto nilang pumirme, mahirap for them to do that. So they have to employ a lot of strategies, a lot of behavior management para ma-control lang nila yung mga impulses na yan. Hindi siya yung, di ba ikaw, when you're being energetic, you can choose to, ayoko nang maging energetic, mananahimik na ako. Kung meron kang ganong kadaling mag-switch off sa'yo, then you do not have ADHD, that's different. When you say people have, huwag kayong mag-brand ng gano'n, yung, you have skits, you have ADHD. Ano yan eh, titrigger kasi ko yan eh. Don't brand people like that. It's not hindi na sabihin mo na. Ikaw nga, sinabi mo kanina yun, napaka-ano mo rin eh, no? There is a social stigma for people like that. Yun nga, tapos yung pang, it sounds really bad when you use your autistic, your ganyan nga, hindi ka naman sure. Diba? It's a neurological issue. They have no control over it. Pero yun, pag iba yung doon sa mga tao. So hyperactive. Minsan hyperactivity lang, walang inattention. So you're just very hyper. Iba naman inattention lang. Hindi naman sila super hyper. So it's iba yung manifestation niya, hindi pare-pareho. So again, you have to conduct a very thorough, comprehensive assessment para magawa mo yan. A good reference for a fictional character with an ADHD is Bart Simpson. Ayun, yeah. So, ADHD? ADHD.
Bart Simpson. Yun yung yellow. Oh. If you want to specify... Hindi ko kasi alam yung ano eh. yung mga ano niya pa ganun, ganun. If you want to specify skateboard. an episode where they directly address the pros and cons of having ADHD, Season 11, Episode 2. Oh yan, no? Season 11, Episode 2. Anong pangalan nung... Simpsons. The The Simpsons. So, Brothers Little Helper ang episode na yun. Oh. Sa Disney Plus. Basta hindi Go sila iba ang manifestation. They have problems with relationships. May pagka-aggressive Yes. sila. Aggressive Nice part. behavior. Kasi doon nilang nila na yung impulsive sila, yung agad-agad wala silang self-control. Tapos they have the potential to sometimes hurt themselves kasi nga Yes. lagi silang impulsive. So yung sige ng sige minsan yung mga ganun yun, nai-injure sila, hindi nila iniisip na maigi yung mga kunyari yung sige tara mag-skateboard tayo. Tapos sila talagang kahit di sila marunong, wala silang skateboard sila, no? so try nila. Wala silang self-preservation parang instinct. Kung energetic ka lang, di mo kasi, ang hirap kasi hindi maintindihan, ginagamit pa eh. Dapat hindi nyo na ginagamit eh. Nagkakaproblema tayo tuloy. Yung illness, kinumpara nila sa parang attitude lang ng tao, di ba? Di ba, attitude kasi yung pagiging jolly eh. Energetic ka lang. Ano bang mali doon? What's your problem with people, energetic people? Ewan ko lang kung ako lang, no? Pero yung mga ibang tao, gusto nila, masaya sila, pero ayaw nila nakakakita ng masayang tao. Ewan ko bakit. Napapansin ko lang kasi, ako, totoo lang lalo sa, personality disorder yun nakikita ko sa work, na may mga, pag kami nakita ko nagtatawanan, nahahawa ko, napapangiti ako doon sa tawanan, kahit hindi ako relate. Di naman ako sumisingit. Parang, okay, masaya sila, sana masaya din ako itong moment na to. Tapos pag mayroong moment naman na ako o kaya yung grupo ko yung masaya, may mapamawal yung parang, pag kayo lang masaya, tapos pag kami, mamamawal kayo, gano'n. Yan, maraming ganyan tao na bakit, ano ba pake mo kung masaya yung tao? Kahit naman sino gusto maging masaya. Komenta Tapos yan, mo pa kasi. mapapag-anuhan ka pa. Apaka-autistic naman itong tao. Yung mga ganun, they like to put people down. They like to brand you or label you something, so your self-esteem is going to go down. Like, misery likes company, nga nila. So, kung miserable buhay nila, they like dragging you down to their level. Yes. They want you to feel as they do. If they feel bad, ganon din ang gusto nilang maranasan on their level, which is that you can argue is a personality disorder. For Filipinos, I think this is the psychological version of the club mentality that we have. Nakinig po siya sa AP. Yan, ang crab mentality. Crab mentality. Colonial mentality. Yung, kasi yung mga manyana habit, yung ningas kugon. Oo, ningas kugon. Yung mga pangit na ugali ng mga Pinoy. Walang Nanonormalize na ngayon, no? Dati dahil nababanggit sa libro yan eh. Di ba? Nababanggit sa libro. Tapos ngayon, ewan ko, dahil po hindi na tayo, lalo na ako, hindi na ako mahawak ng libro. Kaya natagdagan natin yan, yung mga pakyalamera sa buhay, chismis, yung mga mapangontrol na magulang, yung mga sumasama pa dun sa magulang na yung anak, minamagulang. Pinaparenting ba yung diba? Ang init ah. This is why I'm getting cooked. Sumasama pa sa lakas nga yung aircon. hindi gumagalaw sa mahirap yan ako. Wala din yung at saka yung utang na loob is dapat positive Filipino siya pero naging negative siyang dark side, no? Naging negative siya. Dati ako siguro lang dapat talaga ang utang na loob is parang syempre at the time of need, dapat ang nakakaramdam ng utang na loob is yung yung natulungan, hindi yung tumulong. Yung tumulong kasi sumusumbat na eh. Iba yung dito, hindi utang na loob, sumbat. Anyway, sorry po. Na naman tayo sa just a little foreshadowing for future episodes. Nasa autistic tayo eh. This is called foreshadowing for yung people. mga nang le-label dyan, ayan.
Pati yung autism is, ay, i-explain ko pa yun. Sorry po yung... Kasama ba yung autistic dyan sa, ano ba? Yan yung sa Yung listahan. ADHD, di ba sa autism? Yan. O iba yung autism sa ADHD. Mm. And autism is a lot more complicated, I think, than ADHD because it's a spectrum. Autism spectrum disorder. Hindi lang siya basta-basta autistic. At ang dami niyang, there's level 1, 2, and 3. And then, sometimes it has, meron mga intellectually disabled autistic people, sometimes wala. Sometimes may social deficit, sometimes wala. Sometimes intellectual deficit lang. Sometimes may sensory issues, sometimes wala. Iba-iba yung manifestation. Sometimes may adherence sa routine, sometimes wala. Sometimes may pagka-OCD, may OCD tendency, sometimes wala. Sometimes may pica, yung dahil sensory, yung makain ng mga non-food items, sometimes wala. Iba-iba. Ooh. There's pwedeng a whole slew of combinations ng mga sinabi ko na yon. And you have autism spectrum disorder. Hindi yan porket maingay ako, may autistic ako Man, that hits. Derogatory term yung ba? Dapat isama sa ano yun eh. Bad term. Dapat isama sa ano yun eh, yung mga And if forbidden. Forbidden jutsu. Kung gusto niyong gumamit ng term na mas maganda kaysa sa autistic, you use what they use today is a lot better than neurodiverse. Or Ang tawag nila. neurodivergent. They're neurodiverse. Kasi, well, technically, people who have ADHD, iba yung circuitry nila. So, technically, they are neurologically diverse. Ang tawag sa atin, neurotypical. Typical tayo eh. Normal tayo. neurotypical. Neurotypical sila, neurodiverse. Iba sila. Okay, so yun na lang gamitin nyo imbis na autistic. Meron pala kami autistic ka ba? Meron din pala kami pagkakatulad ni Manuel. Neurodivergent is also fine. Same term. Yes, neurodivergent. Easier off the tongue. But mahaba-haba, pero correct term. At least, nagmukha kang professional, di ba? Hindi yung nanguhusga ka po. Yeah. Use those words to make yourself look smart instead of using the bad terms. Nagmamantika Alam mo, sumama ka na doon sa susunod na episode. Total, ang dami mong comment. Mayroon. Sayang eh. Ito talagang namin, itong backstage namin. Backstage presence. Dami mo din nasasabi. Para pag na namin, may sasabihin ka, tapos na bibuild, Tapos pwede ka rin mag-promote. Mag-hi ka kay Andre, kay mama mo. Cut! Cut daw. Don't mention the names! Put this in the damn blooper! Malay-malay nila, hindi mo nila kilala. I-blip mo to! Ito na daw yung tunay na cut. Sumama ka na kasi para yeah. Yeah. Anyway, neurodiverse, neurodivergent. So use those terms. You sound smarter that way. Yeah. You don't sound like a dumbass jerk face. Huwag niyo pong gamitin yung mga ganun. So yun, it's a spectrum. Pwedeng you have a very unique presentation, may level 1, 2, 3. And sometimes you would see people talagang as in they look very normal and they have autism. Yung iba naman talagang they're you can really see it in them, but pareho silang may autism spectrum. It's called Asperger's before, and then it's now called autism spectrum. So nag-iiba-iba yung Did you isa pa sa DSM, no? Did you know that in the past, homosexual in the 70s, nasabi ko lang, pati ka may dark side din ng nalagay yung homosexuality as a disorder in the DSM. So may ambag. May ambag pala yung nun. May mali yung nila, yung pinalitan nila. Akala ko ito sa dahil ang dami ko nakasamang religious people. Iba't ibang religion pa yun, mga kamag-anak ko. Lagi nilang ini-example yung Sodom at Gomorrah. Sodom and Gomorrah? Na ano yun? Sa Bible? Na pinuksa daw ng Diyos yung mga third sex. So, hindi siya talaga, hindi siya dapat na mangyari sa tao. Parang ganon. So, ang
na, lalo na, yung mga religious people kasama ko, naging ano talaga sa kanila na pagka tumataliwas ka sa kasarian mo, yung kunwari, kasalanan. Nalabanan mo yan, yung ganun na ano. Teka lang. Kaya akala ko religious yung pero, ito lang ang ano ko dyan. Counterpoint. So, here's what's confusing. It's the Old Testament God and the New Testament God are a dicey subject. May difference. So, ito lang yan. So, you tell me that si Saul, which later became Paul, a mass murderer of Christians, mind you, is forgiven and given a second chance and guided and mabait yung ano sa kanya. And then the homosexual deserve to burn. Okay ba? Okay. Parang hindi naman yata pantay ang ano dyan. Ba't pa parang ganun? But there's a problem with that. Pero nakasulat sa Bible na hanggang ngayon kinapit ng mga religyoso. Na kaya yung iba diyan homophobe, iba diyan yung parang hindi talaga nila tanggap yan yung ano. O kaya tinatanggap na lang nila for the sake na hindi sila makancel. Akala ko ba you guide the lost sheep in the Jesus is a shepherd, yung mga nalilito na walang sheep dahil shepherd siya, yun yung pupuntahan niya instead of staying with the flock na marami, kukunin niya yung lost. So yung lost dapat ginagawa nilang lamb chops, no? Sinusunog, niluluto. Okay, for the Old Testament absolutists out there, just read up on how Queen Sheba was forced to have sex with King Solomon. I don't think that's kosher. King Sheba. No. Si Queen Sheba. Siya kay Solomon. Solomon, of 100 Diba favored si Queen Sheba. Let's just say the consent was one way instead of two ways. Yung 700, yung may 700 na asawa, tapos 350 na concubine. How did that pass the... That's in the Old Testament. Tapos the blessed, 307. But, so, pangalawa, pangatlo, okay lang. Tapos, may... no? Ako, there are tenets in the Bible that are valuable and may talagang may basis ng morality talaga yun. And then there are the other stuff. Pero you don't have to completely adhere to. Pero dun sa sinabi mo na dark side ng psychology na dati mental illness ang na-categorize ang yes. Maraming ba't napunta doon? Gender identity disorder. Paano napunta doon at paano nabago? Yung... Well, because ang primary kasi ng dati sa abnormal psyche is deviance. When it's deviated from normal society, which is technically homosexuality that time dahil tago lahat, nakatago lahat, hindi naman lahat umaamin. So ang sumaksak sa mga is it's not normal. Kasi ang normal nun is heterosexual relationships. Pero na-brand siya na hindi normal kasi nga walang masyadong nakikita. So dahil walang masyadong nakikita, it was branded as deviant behavior. Hindi lang nila alam na maraming ganong mga relationships hindi lang nagpapakita. Dahil napupuksa. Yun nga, dahil marginalized, tsaka nasi-stigmatized. So, merong, I forgot who yung scientist is May psychologist, ang ginawa niya, nag-conduct siya ng experiment. Merong ang scale yun, yung homosexuality scale. Siya yung gumawa. Ang ginawa niya, nag-conduct siya ng mga assessments across a sample of people. Pinaghalo niya yung homosexuals and heterosexuals. Kinuha niya yung lahat ng mga experts in the field of assessment and psychology. Tapos binigay niya yung mga profile na to at pina-assess niya. O sige, hanapin niyo yung mga homosexual na may disorder, because homosexuality is a disorder back then.
So, dapat, you can pick them out among these Sino may issue? assessments. Oo. Yes. Kasi sabi nyo, sakit, so it should manifest. Kasi ang pag-a-assess ng sakit nun, dapat may problem sa anxiety, distress, deviant behavior, problematic symptoms, problem sa relationship, sa family, mga ganyan. At nakikita yun. Hindi lang naman yung, I detect that you're homo. Hindi lang naman ganun eh. Oo. May iba pang tinitignan. Well, as it turns out, and it's not surprising that the experts did not find any significant difference between dun sa kung ano yung profile ng homosexuals and yung profile ng normal na tao. Ergo, they are normal. Nothing is wrong with them. So, inalis yung, because of that. And that's 50, 60 years ago. Oh my God. Bagong-bagong yan. Psychology is a young science. Hindi siya kasi tandaan ng chemistry, physics, Oo. na Isaac Newton, matanda. Kaya nga sinasabi sa iyo ng mga kabago-bago lang yung psychology na yan. Tinutulog sa mo tong mga opinion namin sa buhay. Bagong-bagong, may mga din siya, may mga kino-correct pa din. Oo. Mga, lalo na yung DSM. I'm very... Ano yun? The DSM is our manual. It's the Diagnostic and Statistical Manual of Psychological Disorders. It was proposed. Yung proponent niya si Emil Durkheim. I remember. Kino-define niya lahat ng disorder. Pero for me, as it's not that I have a problem with the manual. It's always labeling and codifying stuff. Kasi, mind you, a person who has schizophrenia na ikaw, sometimes they're very different from the person na may schizophrenia na kamukha niya. Meron silang iba-ibang... That's true. Iba yung manifestation. Ang hirap humanap ng commonality nila. Hindi katulad ng, if you have diabetes, the presentation of diabetes with this other person, while there are differences, yes, it's very clear kung anong itsura ng diabetes do sa ibang mga diabetes 1, diabetes 2. A person who has schizophrenia na paranoid schizophrenic, iba yung itsura niya do sa mga ibang may Kaya nga dami-daming assessments na nagkakamali sa mga psyche. Kaya sabi ko lang sinabi sa akin yung may kliyente ako yung na-diagnose po ako ng bipolar disorder tsaka major depressive disorder with psychotic symptoms ganyan. Ganun ba kasi ilang araw kang inassess ng doktor mo, no? I assume, psychiatrist, sabi ko, doktor mo. Opo, doktor, ganyan. Mga ilang days kang inassess ka. Yung first meeting lang po namin, meron na akong sinabi niya sa akin. Sige, maganda yan. Magaling yun. Walang assessment, walang no expert is that good na, the person, MDD. Alam mo yung gano'n? Walang gano'n. Hey, to be fair, the expert might be Jesus. Walang gano'n. Kasi, di ba pag sa test, di ba, kung diabetes, ang dali ng kukuha ka ng dugo. Meron kang, I don't know what the assessment is, pero maraming blood chem. There is a health pattern. checks. There is history taking. May, There are subjective assessments and objective assessments. may, Unfortunately, may limitations tayo sa psychology because it leans more on qualitative assessment. yes, that's exactly the problem. So, yung manual na to is based mostly on observations, clinical interviews, subjective assessments. So, ang lumalabas, ang hirap makahanap ng definitive na Ako, ang approach ko, regardless of what you have, you're anxious. That's your presentation. I don't care if you have panic disorder, if you have this or that. I can help you. We can do something about it. I don't need the label. Kasi ang presentation ng symptoms mo, ganito. Dito ako nagsa-struggle sa relationship. Dito ako And to prove that, more than 10 times, I've help an individual with a diagnosis, supposedly. Ang approach namin practical. Sabi ko, forget the yung iba nga on medication pa.
Yeah, pero sometimes medication is very much needed. Pero sa mga iba na clients ko, hindi nila kailangan ng meds, binibigyan silang meds just because it's a lot quicker. Kasi kung you have trauma in your may trauma ka, past experience, emotional trauma, 'di ba? So imbes na strategic yung pagpipinpoint natin ng trauma mo na yan kasi it takes exploration bago mo mahanap yung cause ng trauma eh. Let's just carpet bomb the fuck out of it. Let's use medication. Kasi kung medication natin yan, mawawala nga naman yung symptom ng trauma kasi nga, binomba mo yung buong utak ng chemical o talagang wala nang manifest na stress. It's like trying to hunt a rabbit by using a nuclear missile. Yeah, Pero, it's a I mean, nuclear you option. would kill the rabbit, but Marami ka rin pinatay along the way. Yes. not exactly clean. Kaya nga, so yung mga naggagamot na nakakaano ko, ang ano nila, but parang wala ako parang hindi ako. Para akong balisa. Tapos, Wala akong ano. actually kasi, ako feeling ko lang din normally talaga ang tao, ayaw nila ng process. Yun nga. Na, Siyempre, mabilis. Ayoko nang hinto nang aabutin pa tayo ng months or years sa pag nito. Ba't hindi na lang to lunukin ko na to at kalimutan ko ng But then yung you mga will trauma be dependent on the medication. Oo, yun. Yeah. Maraming You'll ganyan pop the tao yung actually sa mga katrabaho ko na mayroong mga pinagdadaanan. Kailangan mo i-proseso yan, pre, yung ayan. Hindi talaga, hindi nila Strong ako. ayaw nilang tanggapin na na kailangan nilang yun. Sabihin nila strong ako. Wait, ako rin na. Nangyari sa sino yung strong ako na yan? Grabe naman yung Strong to. Ay. I'm a strong boy with a strong jaw. Strong to. Ayun. Na-trigger ako. Na-process niya. daming ganyan na nakakaawa, ayaw nilang hindi nila nakikita yung beauty ng journey. Gusto For kagad nila yung some people don't want to Oo. take that journey. Oo. And that journey, to be fair, is hard. Talaga naman. But the people that I've worked with that are willing to take that journey have been sometimes actually ang acceptance is half the job talaga sa process na to. Pag tinanggap mo na ay may problema ako, kailangan ko ng tulong na that goes beyond the medication. Pag na-accept mo yan within yourself, talagang deeply in your bones, na feel mo na may problema ako, I need help. And receptive ka sa lahat na sinasabi sa'yo. That's half the job. Kapag ganon yung mga kliyente ko, those are the easiest clients to help. Yung mga receptive. Akala ko basta tanggapin mo si ay sorry. Cut! Tanggapin mo lang siya. Yun. Sorry. Tsaka yung, maraming Tsaka yung, natin, pag-handle ng mga Pinoy sa mental health. Meron pa yung, dito ako natatawa yung, let's keep it in the family. I-keep natin sa loob ng problem ng pamilya, dapat sa loob. Parang kapag na-aksidente yung huwag natin dalhin sa ospital. Let's keep it in the family. Dito na tahin natin yan. Dito na lang tayo na lang yung manggamot sa napakatangang niyan. Just a little preview for future episodes, guys. Okay. It's a stupid way of going about doing things. Nakakahiya na malaman to ng ibang tao. Yan, narinig ko yan. Nakakahiya. Oo. Kakahiya sa pamilya natin. Ano natin dito, tago natin yan dito. Walang magsasalita about yan. Patas lalala siya. No? Siyempre, nakukulob siya. Tapos pagsasawisay. Tapos ipagsasadyos na naman nun. Oo. Ay, hindi. Anak ko to. Kilala ko to. Mga Actually, nangyayari din yan sa ibang bansa. It's not exclusive. It's not to here. ours. I've heard it in Masyado other- lang kasi kami yan Wala naman kami nakakausap ng Briton. ang mga Briton ng nila is yung Stiff upper lip. the stiff upper lip. Tsaka yung you get on with it. Lagi nila sinasabi yan. Man the hell up, no? Ganun, no? Hindi, Ay, sa sinabi kano na. yan, no? You have to get on with it. Ah. Get on with it. Tsaka yung Get stiff on. upper lip.
get on with it, stiff upper lip. Yeah. Just get on with your life. Tapos kapag hindi nag-work yung strategy nila, babalik sila sa... And actually, may mga nagre-resist pa. Yung, hey, hindi. That's too ganyan-ganyan. I don't wanna do that. Only to come back after a few months. Tapos sabihin nila, I need your help. Hindi nag-work yung strategy ko. Okay? So, yeah. No. We are so lost from the topic. I have no Yes. idea where So- we came from. Hindi, ito naman talaga yung podcast eh. Bahala na sila mag-skip. Bahala kayo mag-skip. Pero may Ano kada ba yung tira na may pinanggalingan pupunta. nun? Yung autism yun, no? Autism lang yan, ha? Autism. Sige, Ganyan- next. Ganyang katatalino yung mga kasama. Nako-connect nila lahat. Pa kasi ayaw pa sumama eh. Kumo-comment naman sa guild. Parang meron eh. Sige. Ano? Audience, no? Kunwari, Audience. si Ernie Baron tsaka si Kuya Kim. Okay, saan tayo? Next. Wala rin ako Ay! Ito. Yung kalungkutan. Kalungkutan. Oo, yung kalungkutan. O na paano Na-label kalungkutan? nila na iisa lang yan sa depression at anxiety. Nako po. Ito na naman tayo. Sinong kilala mo ganyan? Marami. Actually, kahit nga ako nahawa ko ng konti dyan eh. Depressed ka. Lalo na nung pandemic. Depressed, malala na naman tayo niyan, yung mga ganun. Naging dahil lang depression, kasi nakita nila as parang severe sadness. Parang, yung pinakamalungkot mong parte, ganun, yung ganun ang dating. Na-label siya na ito yung sobrang lungkot ko depressed ako, ganun. Sige. Yun. Tapos, Yeah. may anxiety ako eh. Well, we'll get through that after the break. Uy, break. Ito na. Natapos na yung video, so tapos na yung 1 hour supposedly. So, nakikita niyo po, ito po yung madalas na panoorin ni Manuel. Ito yung YouTube algorithm niya. Yan. Persona 5 Persona 5, Soulframe, PS5, Lebron, Si A little LeBron. Lebron highlights. Pro Lebron, yung mga maka-Jordan dyan. Ito, hater nyo to. Ay, nako, ang ano ngayon. Michael Jeffrey Jordan can Yan, never. pwede ka naman trigger. Sino bang GOAT? It's out of stubbornness na hindi lang nila matanggap yung... At saka pang debate lang naman yung ginagawa ng mga who's Lebron the GOAT? hater dyan. Hindi, who's the GOAT? Si Lebron! Ay, Lebron daw, Lebron daw, Michael Jeffrey Jordan can never. Hindi talaga... Ang tunay Tingnan mo, na GOAT. umpisahan mo dyan sa advancements na lang. Advancements na lang sa sa health, recovery, yung mga physical therapist nila, yung nutrition. Doon pa lang, syempre, ang dami ng advantage na ngayon. O so, hindi yung mga ngayon yung mas Ang tunay na... yung mga normal NBA player, dadalhin mo sa 80s, 90s. Ay, ngayon? Hindi nila kayang physicality. They're soft. They're soft. Physicality na, ma'am. Si Lebron, 6'9 to 70 na, Ang tunay na player, Physicality. kayang bumuhat mag-isa. Guys, let's just appreciate greatness when we can witness it. Yan. Ano Let's just ninyo? appreciate greatness. Yung era niya, Hindi dinidisregard si Jordan. Oo. Ang ganda naman talaga yung naging career niya. GOAT siya nung era niya. Yung GOAT ng... Oo. Si Bill Russell yung GOAT Tsaka- ng before siya. Tsaka sinabi ni yata ni Jordan, I don't compare eras, yung player. Si Lebron Ang- kasi pinroclaim niya yung kaya problema niya yung... Ang parang debate para sa kanya, sinong greatest team na nabuo. Yun lang ata, natay ka niya 73-9 na Warriors. Yeah, Ay, 72-9. The 73-9. No. It's the KD Warriors, the first year. Yan, Warriors. tumaliwas na naman kayo, Chicago Bulls. Ayan na naman kayo eh. Come on. Hindi siguro. Tinitira niyo yung mga boomer, no? Talagang kayo. Hindi siguro. Ay, lang yan, para pang Bill Wennington guarding KD. Good luck. Tapos Laging gaganyan si KD niya, no?
ano ni KD yan eh. Yung parang trash talk na yan eh. Too small, sabi niya. Too small. KD might be oversensitive in social media, but you can't deny he can hoop. Ano lang, out of stubbornness na lang yung ano na yun. Ang may undisputed GOAT yung LOL. Faker. Ay, oo, no? Yan Five. talaga. Ito yung mga play niya 5 sa... World Diyos Championships. ko, mga play niya parang yung pinaglalaroan yung mga... He just calls game. He just calls Saka game. may camera doon sa ano niya, yung tinitignan ko paano siya maglaro doon sa ano niya. Para siyang centrist. Para siyang nag-altab-altab ng bilis na gano'n. Tinitignan yung... Alam daw niya pag nakamiss ka ng canon minion doon. Grabe naman. Ganun siya nagbibilang eh. That might be an exaggeration, but without Faker, the rest of his team play like headless chickens. Alam daw niya, nakamiss ka ng canon minion doon sa ayusin mo. Damn, masisermon ka sa kanya, no? Ganun siya kasi. Pero nakikita mo pag nagaganon-ganon siya, tinitignan niya yung buong ano. He is the brain, the soul, and the hands of that team. Okay? Tsaka LOL. Dahil hanggang ngayon, ano pa rin siya, di ba? Nung narinig ko ang LOL kasi sa inyo, siya na yung una kong narinig. Dalawa eh. Si Faker tsaka si Huni. Silang Si dalawa Huni, lang matagal. eh. Si Huni, kasalanan ni Lecty yan eh. Sino yung kalaban niyang mid laner na sabi niyang parang who's better, Yon or Faker kanya? Tinanong si Faker, who's better, Yon or Faker? Tapos, kaya iniisip niya gano'n. Sino Joby. eh? Oh, yun. Joby is the... Joby has the Yun yung best pinakamalapit. Oh. Pinakamalapit dun sa... Parang yun yung Endeavor kay All Might. Pero meron pang bundok. Oo, bundok yung pagitan. I think like let's just say like Joby can fill Faker's pants but not the whole outfit. Ito yung walang ka-debate, no? Yung si Faker, no? Si Sa lahat ng... undisputed ano, no? yun. Sa lahat ng... Tulad sa football, si Tom Brady yung... Yan ka na naman eh. Totoo naman. As much as I hate to admit it, yes. 7... Dati sa golf, si Tiger Woods, no? Oo, meron ba? Hindi natin na, wala tayong alam sa golf. So, baka merong magsalita dyan. I only have a casual knowledge, pero it's debatable. Masyadong close. Sa chess ata yung Magnus eh. Magnus Carlsen? Oo. Well, yan, meron din silang medyo Si mala Bobby Jordan Fischer. LeBron kasi Si Bobby Fischer. marami. Marami, no? Well, doon ko nakuha yung pangalan ng ako anak ko. yung GOAT ko, yung nasa Queen's Gambit. I don't care. Sabi ko naman. It's just because she's hot, man. I don't care what you say. It's That's just my because goat. she's hot, man. That's my GOAT. Balo na yung Tupi. yung nakatingin siya dun sa... Alam ko yung... Oo, tas shot na nag-i-imagine yun. siya Oo, ng tas ano. si Anya. Anya Taylor-Joy, oh. Anya-san. Anyway, we'll be back after that. Dapat super ilalagay long natin to, intermission. did you know plus random conversation. Did you know? Okay, ano to? We'll return after a break. Welcome back. Pero, Huwag ko na sabihin welcome back. Well, supposedly we're supposed to have a break pero we enjoyed the conversation too much. Yes. It was a lot jam-packed, no? At merong behind the scenes. Sorry guys, hindi yung recorded. may mga nabuong ideas for future episodes. Lalong-lalo na yung about sa mga proper term doon. Ayaw sabing kulto eh. Mga groups. Mga groups. Interesting Para kayong mga... institutions. Interesting institutions. Oo. Interesting institutions of highly questionable things. But, ayun. Para kayong mga beer So, na naniniwala. we enjoyed the very first film podcast episode. It was a bit messy, but nonetheless, it was really fun. We are going to do this kind of thing moving forward. Ayos pala ito eh. Diba? Ang ano niya? Ayan, face reveal. Oo. So, hope you like this. I hope that you benefited from the conversation. Meron pang mga iba na nandun sa listahan na
i-explore na lang namin next time. But thank you for joining us today, and we appreciate you. Uy, si ano? Distract ako kayo. Nakabikini si ano. Sorry. Oh. Ayan. This is day 1 of video podcast. The video, first video session, video episode of Hindi na magiging audio to. kailangan na namin magbihis. Diba? Hindi na kami pwedeng nangungulangot habang nagmamangis. Bawal na magkamot ng singit. Kanina nangangati yung ano. Oh, Hindi yung ko maano-ano. may biglang ganun, yung hindi naman siya dapat nangangati. Bigla siya mangangati dahil The nerves, conscious, no? man. It's the nerves. It happens. We hope that you like the ambience. So this is the game room. Next year, may plano kaming renovations spearheaded by the lovely Grace. Ang request niya na ipapa-extend. Meron na kami nakitang parang furniture, yung yun yung magiging unang couch natin. Yun yung legit na couch. Talagang may drink, may charger. Tapos nagre-recline pa. Ganun ko. Parang Pag umupo ka dun. Parang ang gaming couch, pwede. Pag umupo ka dun, hindi ka na talaga tatayo. Dalawa kayo na. Meron pa siyang lalagyan na ng snack dun sa pag ginano. Mamahalin yan 100. Meron, Portis. Yung nasa Luzon ako. Pero, ayun, leather kasi eh. So, lots of plans. Nila may luna, no? Yeah, masana. Lots of plans in the horizon. Kasama din nung parang couch niya. Dapat kasi may malaking, like a huge, 4K TV na. Pang nood. Tapos yung kama na to, i-extend dun. This is going to be, lang talaga, couch siya. Gaming TV. room na to, Oo, game room talaga. Doon na yung kama. So may pinto pa, Ano lang? Huwag natin describe, baka bigla kayo pasukin dito, alam na alam yung... Maglagay na rin ng CR. Para talagang Grabe, may CR na dun eh. Ay, hindi. Mas maganda yung sariling CR. Hindi, Talagang lalo na sa tulad Mahirap kong pag ng siya. Oo. Since Oo. Kailangan ng Mm. yung plumbing. Alam ko naman, this wishful thinking. Well, those are the future plans. I hope that you stay with us through all the... Kung may natitriggered They sa come amin, into fruition. sige, sagutin nyo kami. Add a like and subscribe. Tapos kapag meron Like ng... it, Ako ang... Comment nyo, i-justify nyo ba't kayo tama. The plan is, basta doon sa mga in the coming, ito yung next few months, pipili tayo doon sa mga nag-subscribe doon sa YouTube, like I said, magbibigay tayo ng reward. Ay, mas maganda yung comment sana yung mga nag-comment. Oo, no? Pipili tayo in random. Pero Ano kung isa pala, lang yung nag-comment doon, o isa lang yung mabibigyan ng Oo, prize. ay, makapag-comment nga. Hindi kasali. Ay, bawal ako. Ay, Bawal ka, kasama ka dito. pus, Ako, Hoy, marami ka ng budget. hindi mo kailangan ng comment. Pero totoo, sa mga may kahit sino, I hope that you share the podcast with Oo. others. Tapos meron kayong special reward. It would help us to A be lot. in the algorithm. 5K ba yan? Or more. Uy! Grabe naman pala. Iba naman pala tirada ni Yorme. Choose one thing in this Gcash, room. madali lang ibigay. Gcash. Hindi. Choose Choose one thing in this room. Swating dito yung PC. You name it, we have it. Pero yun, totoo, legit yun. So, tignan natin the coming months in random. Or we'll choose a specific video. Sana ito na lang yung first video kasi yung mga commenters dito, pipili tayo in random. Tapos bibigyan natin ng reward. O, diba? Ang magagaling sa akin. So, maghihati. Lang yung binigay. So, thank you for joining us. We'll see you in the next one. Couch Cope, signing out. Bye!